the power of His resurrection. And I hope it will also be a blessing to you who you will hear it for the first time. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Conformable unto His death. Na-impress ako doon sa binasa kanina sa Bible reading. Sabi, my breath is corrupt. The grave is awaiting me. Yung pala yun. Pag bad breath ka pala, malapit ka nang mamatay. Okay. No? Kaya, the breath is corrupt, the grave is waiting. Kaya, lagi tayo Okay, so, kanino ba dapat patunayan ang resurrection? Kasi sabi, that I may know Him and the power of His resurrection. Para bagang sinasabi ni Paul that it is not just, huwag kang makontento na save ka lang. No? Yung salvation mo is the work of God. Pero after God has worked a work in you, then don't stay in that stage of, save na ako, what else? Meron pa. Marami pa. And ito nga ang sinabi ni Paul, that I may know Him. Kailangan tayo lumalago sa pagkakakilala natin sa Panginoon. And the power of His resurrection. Ang isang tao, ang isang Kristiyano, na alam, kabisado, yung power of the resurrection of Christ, matibay na Kristiyano yan. Hindi yan basta-basta matitinag sa kanyang pananampalataya. At nabanggit ko nga, na just last December 3, ay may nag-declare na isang pastor dito sa Pilipinas na siya ay 30 years ng pastor na magkakatolik na ulit siya. Isipin mo yun. No? At may appointment ako sa kanya na baka January magkausap kami na bakit niya ginawa yung decision na yun. After being a theologian, a Baptist theologian, training people, magbabalik sa Catholic Church. So, pagka kasi, hindi mo pwedeng masabi na matibay ka na Pastor ka na, deacon ka na Matagal ka na. 30 years. No? Sa Amerika, mas marami. Mga presidente ng kolehiyo. Mga presidente ng asosasyon ng mga pastor. Nagiging Catholic. Sipin mo yun. So, yan ay constant nagging. Lagi kang bibigyan ng suggestion niya ng kaaway. Mali yan, church mo. Iwanan mo na yan. Pumalik ka na sa Catholic. Pagka hindi mo alam yung solid doctrines of grace, yung salvation na itinuro, na biblical, talagang pagka nawiwindang ka, una, papasukin ka ng personal problem. Yung mga trials of life. Tapos, pag may trials of life, mananalangin ka. Pag na-delay ang sagot ng Panginoon, magdadoubt ka na. Bakit di sinasagot? Kala ko ba Christian ako? Kala ko ba kaiba ako? Mas mabuti pa nung nandun ako kay Mary, sinasagot. Nung nagde-devotion ako sa Quiapo, nasasagot. Siniswerte ako. No? Ngayon wala. No? Mabuti pa nung binagyo. Nung binagyo kami, tinaas ko yung Santo Niño, hindi nadama yung bahay namin. Ang dami nagkiklaim ng ganun. No? Kaya inuuna nilang hakutin pagka bumabaha yung Santo Niño No? Ginagano nila, binubuhat nila. Yung gamit nila, iniiwan nila, pero yung Santo Niño, dala nila. Kasi may kapangyarihan, may mabisa. At hindi sila napapahamak. Pagka may sunog, yan ang inuuna nila.
Maria, Santo Niño, Rosario. Si Ninoy Aquino, may dala-dala Rosario. Pero napatay pa rin siya. No? So, yan laging sinasabihin, walang kwenta yung Baptist. Walang pakinabang. Di ba? Ang iniisip lagi ng tao, pakinabang sa buhay. So, magda-doubt ka, ba't nagkakaganto buhay ko? O kagaya namin. Naglilingkod sa Panginoon, hopefully, tinatanggap ng Panginoon. Pero may accident pa rin. Na-hospital pa rin. Malaking pagsubok pa rin. Yan maliit lang yan. Kung ikukumpara mo doon sa pagsubok sa ibang mga pastor. Namamatayan ng anak. Yung una kong pastor, namatayan ng anak. High school, mag-graduate na sa high school. Habang naghahanap ng sasakyan para magsundo ng mga bata, binangga ng jeep yung motorsiklo, patay. Sunday yon, Sunday morning. Nagtataka siya, habang nagpipreach siya, nasa pulpit siya, bakit yung anak niya hindi pa bumabalik? Naghanap lang ng jeep. Sipin mo yun. Si Michael, 2 beses na na-aksidente sa motor. Purihin ng Diyos, buhay. No? Kaya gusto ko na ibenta sana yung motor dati. Kaya lang okay na, alam niya na. So, may mga ganyan tayong pagsubok. At hindi natin alam. 2 days ago, di ba? Nagmumotor yung mga tao, inararo ng 10-wheeler. Ilan ang patay? Mga bata pa yun. Nag-iingat yun. Pero namatay dahil sa isang neglect ng isang truck. At hindi lang makasuhan yung truck, hindi pwede sabihin na murder. Homicide. Dahil sa aksidente lang, dahil yung brake. No? Pero ang laki ng damage. You never know. What is your life? So, kung ikaw ay isa ngayong mananampalataya, kailangan mo ng backup, solid faith, fall back, so that when the trials of life come, the power of His resurrection shall take over and not let you backslide. Amen. And not let you go back to Catholicism or even to atheism. Yan ang mangyayari pagka hindi ka solid. Kaya alamin natin ito. Totoo ba yung resurrection? Di ba, Bible, tao lang nagsulat yan So, pagka pumunta na dun yung mentality mo, pa-slide ka na, pababa ka na. Pagka hindi solid yung understanding mo sa resurrection of Christ, tuloy-tuloy ka pababa. Doon ka pupulutin sa baba. At pag ikaw baptist na dati, tapos bumagsak ka, mahirap ka nang ahunin. Hebrews 6. For it is impossible for them who were once enlightened, if they shall fall away, to restore them, to renew them again to repentance. Mahirap. No? Na mananampalataya na, kabisado niya na yung Bible, ilang beses na nakinig ng preaching, tapos nag-fall away because of personal trials, sins. It is impossible to renew them again unto repentance. So, ingat tayo sa mga ganyang thought life. Mas maganda pa mag-humble down ka, magtanong ka. Pagka nagda-doubt ka na, magtanong ka, Pastor, meron akong trial parang nagda-doubt ako sa kaligtasan ko. Nagda-doubt ako sa Diyos. Parang hindi ako sinasagot ng Panginoong Diyos. Parang wala yatang Diyos Hindi masamang itanong yan, mga kapatid. Go and ask people who know the Word of God. And if some of you will be approached and you don't know the answer, then tulungan nyo na sumama doon sa nakakaalam.
So, first of all, kanino dapat patunayan ng resurrection? To yourself. Bago ka mag-encourage ng mga tao na totoo ang resurrection, Jesus is alive, dapat alam mo muna talaga for sure sa sarili mo. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Dapat buhay si Kristo sa puso mo. Dahil kung hindi, nanggagaya ka lang ng mga expression dito sa church, dadating ang panahon, mananawa ka din. Kaka-amen. Mananawa ka rin, kaka-praise the Lord. Mananawa ka din, kaka-attend, kakabigay. Sasabihin mo sa sarili mo, ba't ko ba ginagawa to? Marami pa namang iba pwedeng fellowship. Ang dami ng Baptist pumunta ng CCF. Oh. Ayaw na nila yung yung isa lang ang aircon. Gusto nila 10. Gusto nila yung parking space, 3 levels para SM. No? At yung children's playground, talagang kompleto. Yan, ganun sa CCF. So, pag hindi kayo komportable rito, yan. Yan ang mga pinupuntahan ng mga hindi komportabling Baptist. So, 6, comfort. You will be comfortable. Pupunta, mga nila, mga mall, di ba? Victory, BCF, Victory Christian Fellowship. Bakit? Okay lang yan, yung doctrine. Ganon din naman dodoktrinahan ka rin sa Baptist dito, dinodoktrinahan ako, komportable pa ako. Doon sa amin puro manok yung parking space namin Diba? Puro katabi namin doon, pag nagpaparada, manok. Tapos yung mga, kalapate, umiipot pa doon sa kotse ko. Hindi kasi covered. Yan. So, yan po ang problema ng mga naghahanap lang ng comfort. No? So, kanino dapat patunayan ng resurrection? To yourself. Number 2, to the faithful who is beside you, or who knows you, or who asks you, for the reason of the hope that is in you, to clear all doubt. Because doubt will come. It is inevitable that offenses will come. And doubts will come. And pagka wala kang tinatawag na fallback or yung safety net, pag wala kang safety net na doktrina, pag hindi ka solid, 1689 Confession of Faith, yung 1833 New Hampshire Baptist Confession of Faith, 1744 Philadelphia Baptist Confession of Faith, yung mga bagay na yan, yung ating covenants, yung ating bylaws, yung ating Bible studies, Sunday school, pagka yan, hindi mo talaga iniintindi, nahihirapan ka pagdating ng doubts, pagdating ng trials. At hindi mo ma-encourage yung mga tao na hihingi sa iyo ng reason, hihingi sa iyo ng advice, ng counseling. 'Di ba? Dito po ang style natin dito. Hindi lang tayo nagte-training, hindi lang tayo nagsa-worship service. Nagte-training tayo ng future leaders. Yung mga men natin and women are future leaders who can guide others into a solid faith because we have a God who is worthy to be served. So to clear all doubt, kailangan napatunayan mo na sa sarili mo at sa mga kasama mo, sa pamilya mo, ang resurrection. You know Him and the power of His resurrection. And then, pagka okay ka na dyan sa first and second purpose, third is to the unbelievers.
Because unbelievers will always look for questions which are difficult. Naghahanap talaga yan ng mga hindi mo kaya sagutin. Dahil ayaw nilang manampalataya, ayaw nilang maniwala, ayaw nilang baguhin yung lifestyle nila eh. Kaya, pagka nag-approach ka, meron ng mga dekahon na tanong yan. Diba? Sino ba nagsulat sa Bible? Saan ba galing? Sino ang asawa ni Cain? Saan kumuha ng asawa si Cain? Yan mga standard question ng mga unbelievers. Pagka hindi ka handa, surprise, oo nga, no? Teka muna. Bakit, mukhang tama ka, no? Makaalis na nga sa baptist. Ikaw nagso-soul win, ikaw na win. Ikaw na win ng atheist. So, kailangan ay nag-aaral tayo. No? Kahit hindi ka magpapastor, mag-aaral ka. For the glory of God. So, to unbelievers who deny the authenticity of the Bible, you need to be ready. Because people will doubt. Totoo ba yung Bible nyo? Diba? Balita ko, merong mga hindi sinama dyan. Kagaya ng Book of Enoch, yung Book of Thomas, Gospel of Thomas, Gospel of Mary, Gospel of Peter, ba't wala dyan? O, yung Deuterocanonicals, yung Apocryphals, ba't inalis nyo dyan? No? So, yun, pag hindi ka handa, anong sagot doon? Sige, pag-aralan natin. Mag-set tayo ng oras. Kasi ang dami mong tanong, so isa-isahin natin. Mag-umpisa tayo sa John 3:16. Di ba? Kabisado na natin dapat lahat yun. Oh. Sige, interesado ka pala, praise God. Di ba? Ang dami niyang tanong. Asawa ni Cain, at saka yung mga yan, sino nagsulat niyan, at yan. O sige, umpisa tayo, John 3:16 muna. Hindi, alam ko na yan eh. O sige nga, ikaw nga mag-Bible study sa akin. Alam mo na eh. Di ba? Ganun ang diskarte. Pag sinabi, alam ko na yan, may nag-explain na sa akin yan, paka-explain mo nga sa akin. Total, nagpapalitan tayo ng Bible verses. At sinasabi mo, alam mo na, kaya mo na akong turuan. I am interested. Doon siya lalaglag. Kung hindi talaga siya Bible teacher. Diba? Kumbaga, nagko-curious lang siya or nagdudunong-dunungan lang siya. Makikita mo papaano hindi niya na alam. Doon ka naman papasok. Pag hindi na niya alam, ikaw naman. So, ganun. Ganun lang ang diskarte. So, to unbelievers who deny the authenticity of the Bible, the truthfulness of the claims of Christ, you need the knowledge of Christ and the power of His resurrection. To Muslims who believe, they believe in Jesus Christ. Who say, meron pa mga Muslim sabi, alam mo, mahal namin si Kristo. Mahal na mahal namin. Mas mahal pa namin yan kaysa sa inyong mga Kristiyano. Kaya magbalik Islam ka na, brother. Magbalik Islam ka na. At pag Islam ka na, bili ka DVD. Ay, hindi na uso ngayon, USB na ngayon. Okay. Wala na nagbebenta ng DVD kayo sa Quiapo. USB na. Software na binibenta nila. AI. Okay. So, yung mga nagsasabi na mahal nila si Kristo, pero sinong Kristo? Yun ang tanong dun eh. No? Mahal mo si Kristo? Sinong Kristo ba yun? Kasi ang mahal nilang Kristo, yung hindi namatay sa krus. Di ba? Ang alam lang Kristo, yung anak ni Birheng Maria. Yun lang, hanggang doon lang. Katapos, iba na ang tinahak ng kanilang Kristo. Hindi namatay, hindi nilibing, at syempre, hindi nabuhay na muli. They deny the resurrection, therefore,
there is no power in their knowledge of Christ. Kaya yan ang mga dapat hierarchy yan. Prove the power of resurrection to yourself, then to your family and others, then to unbelievers, then to all the world. Kahit sino pa ang magtanong sa iyo. Huwag ka munang susubo dun sa mga iba hanggat hindi mo alam mismo that I may know Him and the power of His resurrection. Now, let's go to the proof that Christ rose from the dead. First of all, the empty grave. Why are we sure that Christ arose? Most graves are filled with bones. Pag sinabing dyan nilibing yung tatay ni Nilo del Mundo, tsaka yung nanay niya, magkatabi sila dyan. Andyan yung abo. Pag binuksan mo, may buto doon. Yung libingan ni Rizal, yung tomb of the unknown soldier, diba? Yung libingan ng mga bayani, punong-puno ng mga buto yan. Yung buto ni Abraham, yung buto ni Joseph, yung buto ni Joseph, kinuha pa mula sa Egypt, nakalibing na, tinransfer pa sa loob ng Jerusalem. No? Tinransfer. Yung buto ni David, yung buto ng mga propeta ay nandyan. Kaya pagka naguhukay sila, may nakikita silang mga buto. So because they did not rise again from the dead. Yung buto ni Muhammad, nandun. Sa either Makkah or Medina, I don't know. Basta may grave dun, Muhammad. That means he did not rise from the dead. He is dead. And he is not alive. Only Jesus Christ is alive. Amen. So, he has an empty tomb. Pero bakit sinasabi nating empty tomb? Kasi, nung namatay siya, na-confirm na patay na siya. Diba? Ano ang death certificate ng Panginoon? Sinibat siya eh. Pag sibat sa kanya, came forth blood and water. Ang sinabi, patay na yan. Huwag niyo nang basagin yung tuhod niyan. Patay na yan. So may death certificate ng Panginoon. Ganun noon, tutusukin ka sa tagiliran para imbis na pipirma yung doktor. So certified that he is dead. Binigay sa pamilya kay Mary. Tapos, merong isang libingan na hindi pa nagamit. At yan libingan na yan ay inuka mula sa isang bato. So isipin mo, special yun, no? Pangmayaman. At yun ay kay Joseph of Arimathea. Isa sa mga rulers sa Sanhedrin Court. Kasama niya si Nicodemus. So mayaman siya. Meron siyang isang malapit sa Golgotha na libingan. At dahil hindi pa patay si Joseph, wala pang laman yun. Kaya ang unang customer nung grave na yon, Panginoong Hesus. And therefore, during that time, alam nila sa nakalibing. Diba? For that time, during the time na namatay ang Panginoon, lahat ng tao sa buong Jerusalem, the Roman soldiers, Pontius Pilate, the disciples, and the Herodians, and the Pharisees, they know kung saan nilibing si Jesus Christ. Tukoy nila yan. Undeniable yan. Okay? So, ngayon, after 3 days, no? Before 3 days, may bumulong kay Pilate. May balita kami na yan nagsabi na mabubuhay siya muli. Kaya pwede ba pakiselyon mo, pabantayan mo. O sige, lagyan nyo. Bato pa, malaking bato yung nakabara na hindi pwedeng ilang tao lang. No? At
ang nakita ko pang isang illustration doon ay merong parang inclined plane. Paganyan. So, andito yung seal na bato. Kapag tinanggal mo yung kalang, babagsak pa ganun. No? Kaya, hindi basta-basta matataas mo yun. Kailangan maraming tao, may equipment para matanggal mo yung ano sa bato, yung bato na nakapasok, nakasil. Tapos may Roman seal pa. May bantay pa. Sipin mo yun. Talagang hindi pwedeng basta-basta na sasabihin natin, bumukas yung grave, siguro ano lang, nalaglag lang yung takip. Hindi pwede. Di ba? Ang daming protection. So, alam nila na andyan yung grave. Pagkatapos, alam din nila na after 3 days, wala nang laman yung grave. Kasi, ang unang-una pang witness doon sa empty tomb, pag ikaw gagawa-gawa ng istorya, you make sure na credible ang istorya mo. Pagka meron kang fictional, di ba? Eto, God made sure na incredible yung news instead of credible. Dahil ang unang witness na wala na siya doon sa grave ay mga babae. Alam nyo sa Islam, pagka ang witness ay 3 lalaki, matibay yan. Pero kung babae ang witness, dapat 6 or 8. Kasi ang turo sa Islam, ang babae, kalahati lang ng utak ng lalaki. Isipin niyo yung, magmumuslim pa ba kayo? Ganun. Nagtataka ako, may mga babaeng nagmumuslim. No? Hindi nila alam yung doctrine na yon. That women have half brains. At kaya yung kanilang salita ay less valuable kaysa doon sa testimony ng mga lalaki. So, itong ginamit ng Panginoon as first witnesses of the resurrection of the empty tomb are women. Dala-dala nila yung spices at ayusin na sana nila kasi mabilisan, kasi gagabi na, hindi pwedeng magabihan na yung patay dapat bago maggabi na ilagay yan sa grave. No? So, siguro, hanap sila ng katulong para may angat yon. Pero wala na. Sabi, ang tinanong nila, kala nila yung sepulturero, saan yun nilagay? Yung pala Panginoon na yung kausap niya. Saan yun nilagay yung katawan? Pakisoli naman. No? It is I. No limitanghere. Touch me not. Diba? Sabi ng Panginoon, because I have not yet gone up to my Father. So, yan yung mga occurrence of the empty tomb. And that is a testimony that Christ arose, that He is no longer there. Why seek ye the living among the dead? Sabi ng anghel. Bakit naghahanap kayo ng isang taong buhay dito sa lugar ng mga patay? He's not here. For He is risen as He said. Di ba sabi niya sa inyo, mabubuhay siya? Ano ba naman? Hindi sinabi ng anghel yung ano ba naman. Dinagdag ko lang yon. Baka sabihin nyo, nagdadagdag si pastor. Sinasabi ko sa inyo kung ano yung dinadagdag ko, ha? Ano ba naman yan? As He said, sinabi na nga eh. Di ba? Okay. So, that's one proof. Empty tomb. Okay? Next is the post-resurrection appearance. After He arose from the dead, maraming nakakita sa Kanya. At ang pagkakakita sa Kanya ay hindi yung parang apparition lang. No, alam niyo yung apparition? Apparition of Mary doon sa Fatima. 'Di ba? Yung ilan yon? 3 bata nakakakita kay Mary, 'di ba? Sila lang ang nakakakita.
Ang daming tao nakapaligid, sila lang nakakakita. Oh. Minsan, si Sister Lourdes, siya lang ang nakakakita nung batang mumu doon sa kanyang bahay. Pinag-pray ko, umalis na. Oh. So, ganyan minsan pagka nakakita ka ng mumu, no, ikaw lang nakakita. Kaya, kaduda-duda. Pero naniniwala ako kay Sister Lourdes na may nakikita siya, no? Pero, bakit ganun? Ba't ikaw lang? Ba't hindi nagpapakita sa kasama mo? Ayun. So, kung totoo yan, makikita din yan ng iba. Maririnig yan ng iba. Pag tumawa yan, naririnig sa buong bahay, pati kapitbahay. So, yan ang mga appearances ng ating Panginoon. Nung nakita siya ng mga babae. Noong nagpakita na siya sa 11, nakita siya ng 11. Sabay-sabay. Di ba? Una muna, 10, kasi absent si Thomas. Oh, backslidden si Thomas. Mga absentee dyan. No? Kaya nire-report ni Shine yung mga absent. Oh, kaya yung iba, kaya hindi kompleto ang informasyon ano nangyayari sa church, na-offend tuloy sila. Kasi absent. Tapos, hindi nanonood. Kaya bakit ganoon ang church? Bakit ganoon sinabi ni pastor? Ba't ganoon ang patakaran dyan? Manood kayo. May paliwanag na Oh. Huwag mo na ma-offend. Magtanong. Diba? So si Thomas sabi, hindi ako maniniwala. Hanggat di ko nalalagay yung daliri ko, nagagalaiti pa siya Parang gano'n no? Parang gano'n ang tono Nadadagdagan ko talaga, no? Okay. So, hindi ako maniniwala hanggat di ko nalalagay yung daliri ko sa kanyang mga butas. Ayun. Di nun, next time, ando na siya, halika, Thomas. See, so he appeared to people after he rose again from the dead. Kumain pa. Diba? Meron ba kayong pagkain dyan? Children, have you any meat? Tapos kumain. Lumakad kasama nung dalawa sa road sa Emmaus. Nakipagkwentuhan. Diba? So, totoo talaga, nabuhay. Tapos may instruction. Huwag kayo aalis ng Jerusalem. Dahil after a few days, bababa ang Holy Spirit. And you shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you. See? So may habilin. Kompleto Merong witnesses. At yung sinabi ni Paul, 500, as much as 500 at once. Ay na-witness siya. Nakita siya. At ito pa isa. Some of them, of the 500, are still alive today. Sabi ni Paul. Pwede nyo silang tanungin. Nung sinulat niya yung epistle, siguro, sinulat niya yan sa mga malalayo sa Jerusalem. No? Kung nagda-doubt kayo sa resurrection of Jesus Christ, 500 nakakita dyan. Buhay pa yung iba. Tanungin nyo. Diba? So, matibay. Bakit? Kasi, kung hindi totoo, yung invento lang yan, kwentong kutsero lang yan, kwentong kutuhan, kwentong barbero, pwede mong pasubalian. Pwede mong, tinatawag natin ngayon, i-debunk. Kasi hoax. Pwede kang magsulat na huwag kayong maniwala sa kwento. Kagaya ngayon, ang daming hoax. Diba? Ang daming kumakalat ngayon. Na, ito, ipasa mo itong prayer na to at ikaw ay siswertihin. At pag hindi mo pinasa, mamalasing ka. So, yan ay maraming. Yung mga pogo, kaya nasarap, puro hoax yan Hoax meal yan So, ang kwento, pagka hindi totoo,
during the beginning of the story, dinedebunk na yan. At maraming literature para labanan yan. Kasi nga hindi totoo eh. Ngayon, asaan ang mga numerous writings which goes against the story of the resurrection of Jesus Christ? Wala. Ngayon, sasabihin nyo, kasi sinunog nila lahat. Hindi pwede. Bakit? Kasi ang power nasa kalaban ni Kristo. Ang may kapangyarihan na magsunog at magpigil ng impormasyon para hindi kumalat ang istorya that Jesus is alive is in those who oppose Christ. Kung sasabihin natin sana na ang kapangyarihan ay nasa mga Kristiyano, kaya nilang mag-imbento. Diba? Ang tawag dyan, the story is written by the victors. Kung sino yung nanalo sa gera, siya yung susulat ng history, yun ang totoo. Yun ang ituturo na ito nangyari. Yan. Kasi nanalo sila. Isang halimbawa, nabasa ninyo siguro, no? Na si Rizal ay nahulog yung tsinelas niya nung nabangka siya. Nagbabangka siya, nahulog. Tapos kinuha niya na rin yung isang tsinelas at hinulog niya na rin. Tapos sabi, bakit mo ginawa yon? Kasi para isang pares ang makuha nung makakakuha nung, ang talino ni Rizal. At tapos, mamaya malalaman natin kay Zaide, Gregorio F. Zaide, di pala totoo. May mga ganyan, Pati yung mga national hero natin, ginogoyo natin yung sarili nating mamamayan. So, yan ang isa sa mga, nanalo kasi tayo eh. Wala na kasi yung mga Espanyol. Wala na yung mga praile. Kaya tayo na susulat ng ating kasaysayan. Diba? At kung anong gusto natin, masasama ang mga praile, mga rapist, si Padre Damaso, lahat yan ang totoo sa buhay natin. Pero kung silang nanalo, kung tayo under pa rin ng Spanish rule ngayon, iba istorya natin. Bida si King Philip. Diba? Bida si Magellan. Bida sila. Tayo ay mga unggoy na walang alam sa buhay. Tinuruan tayo, papasalamat tayo sa mga Espanyol. At lahat tayo ay maghahanap ng mga mapapangasawa na Espanyol. At gusto natin yung kultura nila. Siguro tayo, mga marunong mag-Spanish tayo, no? So, yan ang y por eso los grandes amores. Yung mga lingwahe natin. Yun yung kanta namin sa De Colores eh. Okay? So, to the victors write the story. But during the time na nagkumakalat yung istorya that Jesus is alive, ang minority ay mga Kristiyano at kayang-kaya nilang isuppress. Patayin mo lang lahat ng nagkakalat yan, bigyan mo ng death penalty. Tapos na yan eh. Di ba yun nga ginawa? Di ba si Peter ay pinalo, hinataw? Tapos sabi, papakawala namin kayo pero ito ang banta namin sa inyo. Huwag na kayong magtuturo tungkol sa Jesus Christ na yan. Dahil halos binaligtad nyo na ang buong Jerusalem sa doktrina ninyo. Ba't kumakalat yun kahit na mga fisherman lang ang nagsasalita? Because it is the truth. It's the only possible explanation na kung totoo, kahit anong gawin mo, ikulong mo, patayin mo, hatawin mo, totoo pa rin yan. Hindi mo mapipigil yan. Kaya, diyan pa lang sa ebidensya na yan, we are already sure
that Jesus rose from the dead. Pero may pangatlo pa eh. God gave, because of the power of the resurrection of Christ, God gave courage to the disciples. Yung dating mga tatakot-takot, si Peter to the extent na he denied Christ because takot siya. Nagmura pa siya para lang hindi siya ma-identified doon kay Kristo na inaresto na. Ayan, hindi ko kilala yan. Biglang suddenly, after the resurrection of Christ, very bold. Paano? Saan siya kumuha ng tapang? No? Yung takot. Yung talawan. No? Yung walang lakas. At gusto ay magkalat na lang, magsikalat na lang. Sirain na natin to organisasyon natin kasi delikado tayo. Magtago na lahat kayo. Biglang pumupunta sa marketplace, pumupunta sa templo. At sinasabi, Jesus is alive! Yung pinako nyo sa krus, buhay muli! Saan siya kumuha ng tapang? Doon sa katotohanan that Jesus is alive. Kaya, pambihira, He lives. At kung siya ay namatay at nabuhay na muli, kung mamamatay ako, kung papatayin niyo ako, mabubuhay ako muli. Bakit ako matatakot na patayin niyo? Make my day. Hindi niya sinabing make my day, pero parang ganun no? Parang ganun Go ahead. Make my day. Di na ako takot. Ubus na yung takot ko. Ubus na yung kaduwagan ko. Patayin nyo na kung sino gusto nyo patayin. Kaya, the transformation of the disciples testify to us that they really saw Jesus Christ alive from the dead. And what else? Pagkatapos ng mga disciples, hindi napigil ang katotohanan. Kaya yung mga sumunod na churches ay gumawa ng mga confessions of faith. Alam niyo mga kapatid, sabi ng mga scholars na nagbibilang nitong mga text na to, mga confessions of faith ng early Christian writings, no? Kahit wala ang Bible, halimbawa, hindi na-compile ang Bible, yung mga writings ng early Christians, nagko-quote ng Bible. At dahil sa dami ng quotations nila, kung yun lang ang natira at wala talagang Bible na natira, pwedeng i-assemble ulit ang Bible. Ganon katindi. No? Dahil sa, ganon ang ginagawa. Kagaya ng ginagawa natin. What they were doing in 100 AD, 200 AD, that every sermon, nagko-quote ng Bible, is what we are doing today. That every sermon, the authority of the preacher is from the Word of God, not his own mind. Kaya, pag nagbasa ka ng early Christian writings, sinasite nila, ito sinabi ni Paul, ito sinabi ni Matthew, ito sinabi ni John. At pag binasa mo lahat yon, tapos isinulat mo in order, magkaka-assemble ka ulit ng isang buong Bible. Ngayon, bakit hindi napigil yung mga writings na yan? Because it is the truth. And what else? Hindi lang yan ng totoo. Yung kanilang mga writings, yung kanilang mga preaching, the Holy Spirit gave them utterance. And the Holy Spirit testified by miracles, signs, and wonders. Every time they speak, things happen. Miracles happen. Supernatural things happen. It is God who sanctioned, who says, totoo ang sinasabi ng tao na yan. Isipin mo na lang, hindi marunong na mag-Chinese, isang Hebrew, biglang magcha-Chinese. Di ba?
Because of the power of the Holy Spirit, di ko alam kung may Chinese nga noon, ano. Pero they spoke other languages. They knew many languages na hindi naman nila inaral. Kasi nga, mga mangingisda lang yan eh. So, ang alam nila, ang lingua franca doon is Aramaic and Greek. No? Yan ang kabisado nila. Tapos, biglang, merong konti, marunong ng Hebrew. Kasi yung mga pare, yan, alam nila Hebrew. Tapos, yung mga aral na aral talaga, marunong ng Latin. Yan yung mga highly educated. Nag-aral sa Rome yan, marunong ng Latin. Pero ang ordinaryong usapan, pag nag-uusap, Greek at saka Aramaic. Yan ang usapan ng mga tao noon, mga disciples na early Christians. Biglang nagsasalita ng Arabic. Biglang nagsasalita ng ibang lengguwahe na hindi nila inaral. So, sabi nung doon sa Acts chapter 1 pa, Acts chapter 2, bakit alam nila? Bakit nagte-testimony sila? Mga lasing siguro to. Paano yung lasing? Ay biglang marunong ng ibang lengguwahe. Diba? Alam nyo, ang paglasing ka na, wala ka ng wisyo. English ka, bano naman English mo. Paglasing ka na, yung kapitbahay namin, nung nalasing, may ka-table na babae, tsaka may alak dito, kumanta, "Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there." Ooh, ooh, ooh. Ang kaharap niya, darkness eh. Tapos, "Take me out of the dark," kinakanta niya. Ibang klaseng member ng CCF yun, ano? Kinakanta yun nung katabi na pasyente ni Luz eh. Gusto ko sana ikwento yung kapitbahay namin. Kaya lang, baka sabihin, chismoso ako. Pero yun ang nangyari, totoo yun. No? Na merong mga ganyang klaseng paglasing na, iba na yung ano mo. Kaya, ibang klase ito nangyari sa kanila. Na after the resurrection of Christ, they become bold and they have supernatural things manifest in their lives. They are ready to be martyred. Anong sabi? Being conformable unto His death. Handa ako eh. No? Kaya, kung binasa nyo, ano nangyari sa mga apostles? Paano namatay si Peter? Paano namatay si Matthew? Paano namatay si Thomas? No? Sabi lang si Thomas, pumunta raw ng India. Iba-iba kinamatay nila, pero puro martyrdom. No? They were martyred. And so, kung ikaw ay hindi talaga nakakita sa resurrection of Christ or Christ who is alive again, you will not go to a martyr's death. You will escape. They have a growth and they survive this impossible and unusual story. So, yan ay isang bagay na masasabi nating totoo ang resurrection. But after this, paano naman sa iyo ang resurrection of Christ? Okay, kaya mong makonvince yung sarili mo, Christ is alive. Kaya mong makonvince yung mga tao na kaklase mo, kaopisina mo, Jesus is alive. Ano naman effect sa'yo? Sabi kasi ni Paul, that I may know Him and the power of His resurrection. Personal. Pinepersonal ni Paul na sana hindi lang knowledge, head knowledge. Kasi yung senior ko sa inyo, head knowledge. Diba? Pwede mong i-share sa iba kasi kabisado mo na. Pero tumalab ba sa puso mo? Kasi pag tumalab sa puso mo, yun ang kailangan natin. Hindi yun dito lang. Nananalo ka lang sa debate. Nakakakumbinsi ka lang. Kailangan natin ng heart knowledge.
At yung heart knowledge, ang aim natin sa mensahe na ito. You die to self. Kasi made conformable to His death. The things on earth are less value to you. And more value to you is the things in heaven. The things above. Mas mataas ang value mo sa church kaysa sa ibang grupo na sinasalihan mo. Tama ba yon sa buhay natin? Ito ba ang pinaka-valuable na grupo na sinamahan mo? At kahit meron ka pang, member ka pa ng ibang mga groups, priority mo, church. Because this is the Lord. This is divine. This is holy. And this is forever. Yung mga grupo dyan, no? Homeowners, yung mga activities natin sa business, dito lang yan. Valuable din yan. Importante din yan. Teachers Association. Diba? Okay yan. Salihan nyo yan. Pero ano ang ipinapasok mo dun? Pagkakasali ka dun? Christ pa din. Diba? Hindi doon para matuto ka sa kanila nung values nila. Kundi kaya ka nandun, dinala ka ng Panginoon doon para ipasok mo yung values of Christ. Yun ang purpose natin. Kaya sumasali tayo sa mga organization. Christ alone is the valuable thing that you can do for others. That is being made conformable to His death. Kasi you are already dead to yourself. You are already dead to this world. Diba? You have been bought with a price. You are not your own. Yung katawan mo, hindi sa'yo. Yung buhay mo, hindi sa'yo. Binili ka na eh. Meron ng may-ari ng katawan mo. Ang Panginoong Jesucristo ang may-ari. Kaya gagamitin mo ang katawan mo, ang buhay mo, ang boses mo, ang talento mo, para sa may-ari, sa amo mo. Yun ang purpose ng buhay mo na ngayon. At yung paggamit mo, bawat gamit ni Kristo sa'yo, yun lang ang merong eternal reward. Yung mga bagay na ginawa mo sa lupa, maganda yan, valuable yan. Tuloy mo lang yan. Pero hanggang dito lang yan. So yan po ang epekto nung naniniwala sa resurrection of Christ. Nagbabago yung values mo. Nagbabago yung priorities mo. Nagbabago istorya ng buhay mo. Nagbabago ang kilos mo. At ang mga sinasalihan mo. Ang time mo. Ang time allotment mo sa mga schedule. No? Nagbabago naman yan. If you have a time schedule, it should have been changed because you are dead to yourself. Anong sabi ng Luke 12:29? Seek not ye what ye shall eat, what ye shall drink, neither be ye of doubtful mind, for all these things do the nation of the world seek. But your Father knoweth that you have need of these things. But rather seek ye the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. So, promise yun. Hindi mo alam kailan bibigay ng Panginoon yun. Kasi promise lang yun. Pero sigurado tayo, bibigay yun. Kasi may pangako eh. So, anong gagawin mo raw? Seek first the kingdom. So, kung kailan dumating yung magaan na buhay, at maayos, masaya, asa ka lang. Yan ang magandang pag-asa. Hindi yung pag-asa mo sa tao. Na pag umasa ka sa tao, bibiguin ka niyan. At sasabihin sa'yo ng tao, umasa ka pa. No? Asa ka pa. Oh. Wala kang maasahan dyan. Oh. Yung binasted, wala kang pag-asa sa akin. Sa iba mo na lang ibaling ang pag-ibig mo.
Kawawa naman, ano? Kawawang binata, ano? Pero, rest pa ka. Kaya mo yan. Okay? Huwag ka tumigil. Makukuha mo rin yan. Yun. Okay? So, 1 Corinthians 13:11 says, when I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Sino pa dito naglalaro ng mga ML? At saka yung Mobile Legend. Wala na ngayon yan, no? Yung mga Angry Bird, Mobile Legend. Hindi na uso, no? So, you put away childish things. Diba? Iwanan nyo na yung mga laro-laro na yan. Kasi wala na tayong time para maglaro. Serious na tayo. Maging sundalo na tayo ni Kristo. Warrior mentality na tayo. 'Di ba? Yan ang kailangan natin dito sa church. Men who are warriors. Women who are supporters of the warriors. No? Huwag kayong mag-ambisyon, ladies. Huwag kayong mag-ambisyon na kung yung asawa nyo ay sarhento, ikaw ay kapitan. Merong mga ganong babae, no? Sarhento ka? General ako eh. Sumaludo ka sa akin. Yes, Commander! Tayo dyan, ano? Huwag ganon. Kung ikaw ay may asawa na sundalo, suportahan mo yung asawa mo para magawa niya yung duty niya ng maganda. Yan. At sa pamamagitan, yung tagumpay niya sa pagiging sundalo ni Kristo, tagumpay mo rin yun. Husband and wife team. Diba? Hindi husband and wife competition. Yan. Amen. Mabuti at nakakarinig ako ng amen na ganyan. Amen. Nakaka-boost. Diba? So, talk like soldiers. Thou therefore, sabi ni Paul kay Timothy, endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Nainitan ka ba? Endure hardness. Natatagalan ka ba sa preaching? Endure hardness. Konti lang ba makakain mo? Endure hardness. Kung ano man, no? Mag-declare ka na lang, fasting tayo ngayon. Na tayo makain eh. Forced fasting. Diba? May pakinabang pa. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life. No? Huwag mong seryosohin ang mundong ito kasi it pass away. That he may please him who hath chosen him to be a soldier. Kantahin mo na lang lagi. This world is not my home. I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Yan. Amen. Yan ang kanta ng good soldier. Yan ang kanta ng merong power of His resurrection. Amen. Let's all stand.